araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang June, 30 years old. Nais ko lamang i-share sa inyong programa ang istorya ng buhay namin ng asawa kong si Danny, 28 taong gulang. Dati akong nagtatrabaho sa Taiwan. Halos 3 taon din akong isang OFW. Hanggang sa napagpasyan kong magtayo ng sarili kong negosyo dito sa Pinas. Taong 2017, nang mag-resign ako at umuwi. Dito ko na rin sa Pinas nakilala ang misis kong si Dina na nooy nagtatrabaho bilang ahente ng motor sa bayan. Halos 5 buwan matapos kong makauwi ng Pinas, ay naipatayo ko ang isang maliit na negosyo ko. Isang computer shop ito, kung kaya't marami akong customer na lalaki at mga binatilyo. Hanggang sa kinasal kami ni Dina ng taong 2018. Naging maganda naman ang kitaan ko at nasusuportahan naman noon ang pang-araw-araw na pangangailangan namin ni Mrs. Patuloy pa rin naman sa pagtatrabaho si Dina. At dahil wala pa naman kaming anak, ay nanatiling maganda at balingkinitan ang katawan ng asawa ko. Makinis at maputi ang legs. Marami ang lalaking tumitingin sa kanya, lalo na't lagi siyang nakapalda kapag papasok sa trabaho. Isang bagay ang hindi ko talaga makakalimutan sa aming pagsasama. At iyon nga ang ibabahagi ko ngayon sa inyo. Madalas kapag umuuwi si Dina ay marami akong customer na naglalaro sa may shop. Naging kaibigan ko na rin ang aking mga customer at isa sa kanila si Baldo. Si Baldo ay may itsura pero medyo palikero. Ngunit nakagaanan ko na rin ang loob. Pansin ko ang mga tingin niya sa misis ko kapag dumarating ito galing sa trabaho. Binata pa si Baldo, mga nasa 23 pa lang ang edad. Matipuno ang pangangatawan dahil batak nga to sa gym. Moreno at matangkad na lalaki. Mas matangkad pa nga to sa akin. 5:00 ng hapon. Sobrang lakas ng ulan. Hindi pa ako nakakaalis nung time na yun para sunduin si Mrs. Kaya naman tinext ko na lang siya na mag-tricycle na lamang pauwi para di na siya mabasa ng ulan. Bandang 5:30 ng hapon, dumating si Mrs. Dadaanan niya kasi ang computer shop namin patungo sa loob ng bahay. Medyo basa si Mrs. ng ulan nung time na yun. At nahuli ko ang mga mata ni Baldo na nakasubaybay sa misis ko habang naglalakad to. Hindi ko na lamang to pinansin at natatawa na lamang sa itsura ni Baldo dahil parang sobrang lakas ng dating ng misis ko sa kanya. Isang araw ay naisipan naming manood ng BCD ni Dina. Nagplay ako ng temang maaaring magpaalab sa lambingan namin ni Mrs. Lumitaw sa screen ang 3 pares ng tao, isang babae at 2 lalaki. Tahimik lamang si Mrs. Habang ako ay nag-oobserba lamang sa kung ano ang magiging reaksyon niya. Maya-maya tila may naisip akong kalokohan. Hindi ko alam kung bakit naisipan ko siyang tanungin na kung sakali bang kami ang nasa ganong sitwasyon, ay papayag ba siya? Aba, sino naman ang naiisip mong lalaking papayag sa kalokohan mo, aber? Hindi ko inaasahan na sagot niya. Nagulat pa ako dahil base sa sagot niya ay parang okay lang sa kanya na dumating kami sa puntong yun. Dahil sa narinig mula kay Mrs. at sa sobrang excitement at taranta, hindi ako makapag-isip ng isasagot sa kanya dahil may halong selos pa rin ang bumabagabag sa akin.
Kaya ang sabi ko na lang, hindi ko alam. Sabay ngiti sa kanya. Nakuhan, kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Ang mabuti pa ay matulog na lang tayo. Nang gabing yun, ay hindi ako halos makatulog dahil sa selos ang unang bumalot sa pagkatao ko. Ngunit habang tumatagal, ay naroon na rin ang kagustuhan kong sumubok ng ibang bagay na pwedeng magdulot ng thrill sa pagsasama namin ng asawa ko. Simula noon, ay lagi na naming pinag-uusapan ang mga bagay-bagay na kahit alam naman naming hindi kailanman magiging tama o normal para sa ibang tao. Pero umaasa pa rin ako, Han, na sana magkatotoo yun, kahit parang malabo pa sa panaginip. Sabi ko sa kanya habang nakahiga na kami. Hay naku, honey. Maghanap ka muna ng lalaking kayang sumabay sa trip mo, tsaka na natin yan pag-usapan ulit. Ang sagot niya. Aba, sige ba? Sabihan na lang kita, Han, kapag meron na. Wika ako naman. Hay naku, Han, bahala ka nga. Gawin mo kung anong gusto mo. Wika nito, sabay higa na para matulog. Ako naman ay nanatiling gising at iniisip kung sino nga ba ang maswerteng lalaking yun kung sakaling matuloy ang iniisip ko. Isang gabi ay naglaro muli si Baldo sa shop, pero may kasama siyang babae na hindi naman ganon kagandahan. Matangkad at maputi ito. Nanonood lang ang dalaga habang siya ay naglalaro. Maya-maya pa ay tinawag na rin yung babae ng kanyang kapatid. Dahil nga sa magandang lalaki si Baldo at kaibigan ko na rin naman siyang maituturing, ay hindi ako nahiyang magtanong sa kanya. Pare, girlfriend mo ba yun? Oo naman pare, ang sagot niya. Mukhang dehado ka yata ah. Pambubuska kong sabi, sabay tawa. Okay lang yun pare, sexy naman eh. Parang si Dina, yung misis mo. Sabay tawa ni Baldo. Ako naman ang biglang kinabahan sa sagot niya. Para bang gusto ko siyang suntukin ng mga oras na yun dahil sa naging sagot niya, pero pinigilan ko na lang. Doon ko na nga nakumpirma ang matagal ko nang hinala na may gusto siya sa misis ko. Nang papauwi na si Baldo ay tamang-tama naman na magsasara na ako ng shop, kaya niyaya ko muna siyang uminom ng beer sa katabing tindahan. Doon ay kung saan-saan napadpad ang aming kwentuhan at nalaman ko talaga na napakaloko rin pala nitong si Baldo pagdating sa mga babae. Nang gabing yun, habang tumatabi ako kay Dina, ay nagising siya. Maya-maya pa ay sinabi kong may nahanap na akong tao na pwede naming maging kasama. Tarantado, ang sagot niya bigla. Niloloko lang kita no, at naghanap ka naman talaga. Ang bigla niyang sabi. Para bang nabuhusan ako ng malamig na tubig ng mga oras na yun. Biro lang pala yun. Sa bagay, ako man nagdadalawang isip din. Akala ko pa naman hindi ka nagbibiruhan. Sayang, pogi pa naman yun. Ang pilit kong sagot. Aber, sino naman ang nakausap mo tungkol doon? Tanong ni Dina. Si Baldo, yung regular customer ko. Pabulong kong sagot sa kanya. Napangiti siya ng bahagya at sinabing, cute lang yun no, hindi pogi, pero malakas nga yung appeal nun. Natulala ako sa aking narinig. Feeling ko ay unti-unti nang gumulong ang bola ng aking pangarap. Paano yan? Okay lang sa'yo? Tanong ko ulit. Ewan ko sa'yo, ikaw nang bahala. Nang gabing yun, ay pinag-usapan namin si Baldo. Ngunit inaamin kong selos ang unang bumalot sa akin. Pero unti-unti ring naglaho at napalitan ng galak.
Araw ng linggo. Birthday ko noon. Isa si Baldo sa mga inimbitahan ko para makainuman. Lasing na lasing ang karamihan dahil sa epekto ng pinaghalong beer at pundadora. Sa sobrang kalasingan ni Baldo, ay natapon pa sa t-shirt niya ang beer na iniinom niya. Kung kaya't pinaupo ko na muna siya sa isang tabi at pinabayaang makatulog hanggang sa matapos ang inuman. At dahil ako naman ang may birthday, ay abala ko sa pag-aasikaso sa mga umiinom, kung kaya't hindi ako masyadong nalasing. Si Mrs. naman ay nasa kwarto na at natutulog. Maya-maya lang ay nagsipag-uwian na ang lahat ng bisita ko, maliban sa tulog na si Baldo. Ginising ko ito upang pauwiin na. Medyo mababa na rin naman ang tama niya, kung kaya't mabilis na rin itong tumayo. Pare, pwede bang makihalamos muna? Ang tanong niya. Sige, doon na lang sa banyo pare. Teka't kukuha lang ako ng tuwalya. Umakyat ako sa kwarto at kumuha ng tuwalya. Nakita ko na tulog na rin si Dina at suot niya ang bagong nighties na pinangako niyang susuotin niya sa birthday ko. Talagang nakakaakit si Mrs., lalo na sa suot niya. Tatabihan ko na sana si Dina nang biglang kumatok sa kwarto si Baldo. Umakyat na pala sa itaas. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at sinabing huwag siyang maingay dahil natutulog na ang misis ko. Pare, itong t-shirt ko amoy beer eh. Baka naman pwede akong makahiram ng t-shirt mo dyan. Papagalitan ako nito eh. O sige, meron ako dyan extra. Magsukat ka. Pero wag kang maingay ha. Baka magsing si misis. Sabi ko. Okay, akong bahala. Babe ako pare, don't worry. Sagot naman niya. Nagtungo kami pareho sa loob ng kwarto na nooy naiilawan lamang ng lampshade mula sa ulunan ng kama naming dalawa ni Dina. Binuksan ko ang aparador at naghanap ng kakasyang damit para kay Baldo. Oh, eto pare oh, siguro kasya na sa'yo to. Pagbaling ng aking tingin, ay nakita ko si Baldo na nakaupo sa higaan namin ni Dina at nakatingin sa aking asawa. Pare, alam mo, ang swerte mo talaga sa misis mo. Nakakainggit ka, sabi pa niya. Doon ay biglang bumalik sa aking alaala ang mga kalokohang naiisip ko para sa amin ng misis ko. Sa isip-isip ko ito na yata yung tamang pagkakataon. Hindi lang maganda yan pare. Teka, nilapitan ko si Baldo at sinabing, type mo si misis no? Napatungo naman siya at napangiti. Sa puntong yun, bumulong ako kay Baldo. Bahala ka na. Sabay ngiti ko nang makahulugan sa kanya. Nakadantay ang kanang paa ni Dina sa kanyang kaliwang paa. Ang dalawang kamay naman ay medyo nakataas sa bandang ulunan. Maingat na lumapit si Baldo at napahaplo sa binti ni Mrs. Hindi naman nagising si Dina. Halos magiba ako ng kabako sa lakas ng kabog ng puso ko. Hindi ko alam kung selos o ano ba ang bumabagabag sa akin. Maya-maya ay naalimpungatan si Mrs. at napatingin sa gawi ko. Tapos sa gawi ni Baldo na nakayakap ngayon sa bewang niya. Teka, anong meron dito? Anong ginagawa mo dito? Biglang tanong ni Dina kay Baldo. Napatingin ako kay Mrs. Wala namang bahid ng galit o hiya ang nakita ko sa kanyang muka. Si Baldo naman ay hindi nakasagot. Parang kinabahan ng loko. Teka, eto na ba yung matagal na nating pinag-uusapan, Han? Biglang lambing na tanong ni Mrs. Kung hindi mo mamasamain, pwedeng-pwede naman. Sagot ko.
Si Baldo naman ay nanatiling nakatingin at mababakas sa mukha ang pagkalito sa pinag-uusapan namin ni Dina. Maya-maya ay nagsalita ulit si Mrs. "O ano na Baldo? Matutulala ka na lang ba dyan?" Dahil sa sinabi ni Mrs. ay tila nakuha agad ni Baldo lahat ng ibig sabihin ng pinag-uusapan naming dalawa ni Dina. Agad na kinalas nito ang kanyang suot na short at damit na siyang nagpagulat sa amin ni Mrs. Sa isip ko mukhang dehado pala ako kay Baldo. Hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon at tuluyan ng binigyang buhay ang matagal na naming inaasam ni Mrs. Hindi ako makapagsalita kahit napansin ko na ang selo sa sarili ko nang maglapat ang katawan ng dalawa. Parang kumakabog ng malakas ang puso ko at nagsama-sama ang hindi ko maipaliwanag na galak at selos. Hindi ko maintindihan. Doon ay nasaksihan ko kung paano halos himatayin ang asawa ko sa hindi malilimutang sandali na alam naming bihira lang dumating sa buhay ng isang mag-asawang tulad namin. Oo, hindi normal para sa iba, pero sa katulad naming naghahanap pa ng makakapagbigay pa ng matinding alab sa pagsama namin, ay hindi namin kailanman pinagsisisihan. Tinuring naming iyon na isang karanasan na mahirap abutin. Makalipas ang ilang taon, tuluyan ko na ring binenta ang shop ko dahil mahina na sa dami ng kalabang computer shop. Si Baldo naman ay unti-unti nang nawala hanggang sa hindi na kami nagkita. Ang balita ko nakabuntis daw to ng babae kaya naghanap na ng trabaho. Minsan ay tinanong ko si Mrs. kung nakaulit pa siya o nakaulit pa sa kanya si Baldo. Ang sabi niya ay mga 3 beses siyang nakipagtagpo dito. Pero ngayon daw ay wala na. Okay lang. Yun ang sabi ko kay Dina. Ang iniisip ko na lang ay hindi siya nagsinungaling sa akin. Sa huli binigay ko ng buo ang tiwala ko sa misis ko at nag-usap kami na hindi na dapat naming ulitin ang kalokohang naisip ko dahil lahat ng sobra ay masama. Simula noon ay lalong naging maganda ang pagsasama namin ni Mrs. dahil sa karanasang hinayaan naming dumating sa buhay naming mag-asawa. Hanggang dito na lamang po at paalam.